Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Socapco, guro sa Araling Panlipunan 9. So ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa Tatalakayin natin ang mga batas na nagbibigay proteksyon sa mga mamimili. So itong aralin na ito i-cover natin yung mga batas na dapat ay meron ng mga mamimili, na dapat ay natatamasa nila, at dapat ay alam nila. So una, Consumer Act of the Philippines, RA 7394, noong 15 ng Hulyo 1992, nagsimulang umepekto ang RA 7394, kilala bilang Consumers Act of the Philippines. Ito ay isinabatas upang maprotektahan ang interes at kapakanan ng mga consumer at makapagtakda ng mga pamantayan para sa pakikipagkalakalan at mga industriya. So ito yung batas na ginawa para protektahan ang mga karapatan ng mga consumer. So ito, ginawa ito para hindi sila maabuso at para tamang impormasyon at mabigyan sila ng maayos na serbisyo. Under sa batas na ito ay meron tayong tinatawag na batas price tag. So ang batas na ito, nakapaloob din ito sa RA 7394, ay nagtakda na ang mga retailers o nagtitinda ng mga produkto at serbisyo ay nararapat na lagyan ng kaukulang price tag o label ng presyo. Hindi maaaring ibenta ang nabanggit na mga produkto sa mas mataas na presyo kumpara sa nakalagay sa price tag nito. So nasa batas yun, no, na kailangan lahat ng binebentang produkto ay mayroong nakalagay na price tag. So kailangan transparent yung presyo ng isang produkto sa mamamayan. So para rin ma-budget nila at ang budget na hawak nila, at para rin alam nila kung ano yung mga para alam nila kung ano yung mga kailangan nila at kung magkano yung mga magagastos nila. So lahat ng impormasyon kailangan ay alam ng mga mamimili. So hindi pwedeng taasan ang presyo lalo na pag may sinet na suggested retail price ang gobyerno, so hindi ito pwedeng taasan. So kaya sometimes kung napapanood nyo sa news, mayroong mga instances na nagpupunta ang DTI sa isang pamilihan to check the price of the products. So dito, chine-check nila kung tama ba yung mga nakalagay na products na presyo sa isang produkto sa isang pamilihan. So halimbawa, ibinalita sa isang balita ko sa 24 oras. So nagpunta ang DTI sa Cubao Market para makita kung sumusunod sila sa presyo na ipinataw ng DTI. Kung walang nananamantala at kung walang nagbibigay ng presyo na sobra-sobra sa itinakda nilang presyo. Sumunod naman ay ang Batas Republika bilang 3740. Ito ay batas sa pag-aanunsyo. Ang batas na ito ang nagbabawal sa pag-aanunsyo ng mga pekeng produkto at serbisyo. So dito, minomonitor nila na dapat yung mga produkto ay dumaan sa tamang proseso. O kumbaga, dapat itong mga produkto na inaanunsyo ay aprobado ng iba't ibang government agencies para ma-make sure na lahat na produkto na ginagamit ng mga mamamayan at ng mga consumer ay ligtas sa kanila kasi ay ligtas para sa mga mamamayan. Kaya nga lahat ng produkto ay dumaan dapat ito sa mga pagsusuri ng mga ahensya ng gobyerno para ma-make sure na lahat ay epektibo at hindi delikado sa health ng mga consumer. So kailangan lahat ng produkto ay aprobado, lahat ng produkto na inaanunsyo ay dumaan sa tamang proseso at na-check ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kailangan approve ng iba't ibang ahensya. Ang sunod naman ay Batas Republika bilang 3452.
ang batas na nagtatag ng National Grains Authority na may tungkulin bumili ng mga palay sa mga magsasaka at ipagbili ang mga ito sa mga mamimiling Pilipino sa murang halaga. Ang tungkuling ito ay ginagampanan ng National Food Authority ngayon. Ito rin ang nakakaalam kung may sapat na supply na bigas sa bansa. So ito ay sumusuporta sa sa mga farmers ng ating bansa. So sila yung bumibili ng mga palay sa ating mga magsasaka para ibenta ito sa mga mamamayan. So ginawa ito para syempre matulungan ang ating mga farmers at ang ating masuportahan ang ating mga local products. Pang-apat, Artikulo 188, 189. Binagong Kodigo Penal. Ang batas na nagbibigay parusa sa sino mang gagamit ng tatak, lalagyan, at gagaya sa balot ng ibang produkto. So dito, kung sino man ang unang naggawa ng isang produkto or sino man ang unang nagpa-register ng isang produkto, property na niya yon. Sa kanya yon. So kumbaga, pag ginaya siya ng ibang negosyo or ng ibang negosyo, so let's say gayang-gaya yung isang produkto when it comes to packaging, sa ingredients ng product at everything. So, pwede niya itong kasuhan kasi siya yung unang gumawa ng produkto at pinaregister niya ito. So, kumbaga, property niya na ito at pagmamayari na ito. So, kumbaga, pag ginaya ito ng ibang negosyo or ng ibang produkto, ang magiging labas ito ay ninakaw niya yung mga impormasyon. So, bawal itong gayahin. So, kumbaga kasi may nauna na, may nauna nang magpa-register or may iba na gumawa, may iba na naunang gumawa ng isang produkto. So, however, so merong mga produkto na same lang sila ng product. Same lang sila ng mga ginamit or same lang sila ng use. May quite the same, but meron pa rin silang pagkakaiba when it comes to ingredients at yung style nung packaging. So, same sila ng product pero magkaiba. So, kumbaga, kasi meron na nauna bawal gayahin. So, halimbawa, ang toothpaste, ang Colgate, kahit nasabihin na natin na siya yung pinakang-established, and then marami ang brand ng toothpaste tayo sa Pilipinas, still, hindi pa rin nila ginagaya totally ang Colgate. Kasi, bukod sa originally established na yung Colgate, so kumbaga nauna silang gumawa ng produkto. So kumbaga marami nagsusulputan na toothpaste but hindi nila totally ginagaya yung yung brand ng isang product ng Colgate. So kumbaga ang ginagawa lang nila as toothpaste sila pero iba yung branding na ginagawa nila. So iba rin yung style na ginagawa nila. Sumunod naman, Artikulo 2187. So, Kodigo Sibil ng Pilipinas. May pananagutan ang mga producer ng mga pagkain, inumin at iba pang produkto na nakakapinsala sa katawan, kalusugan at buhay ng mga mamimili. Bunga ng mga sangkap na ginagamit sa paglikha ng mga produkto. So kaya nga dapat lahat ng mga produkto na binebenta sa isang bansa or ginagamit ng mga mamamayan is kailangan aprobado siya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So para ma-make sure ang safety ng mga consumer at para walang negosyo ang masisi or makasuhan. So kailangan lahat ng produkto na pinoproduce nila or binebenta nila kailangan nasuri at aprobado ng iba't ibang ahensya kagaya ng FDA at iba pa. So kailangan ma-make sure na lahat ng produkto lahat ng ingredients ay safe sa mga consumer. Sumunod naman ay ang Artikulo 1546, Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ang sira, depekto
at pinsala ng produkto ay hindi dapat itinatago sa mga mamimili. Ang